Magandang araw po sa ating lahat. Isa na naman pong kwento ng buhay ang tampok ngayong araw na siyang ating isa sa buhay. Ang kwento ng pagkakamali ng isang masugid nating tagapakinig na itatago na lamang po natin sa pangalang Mira. Hello everyone and welcome back again sa atin pong YouTube channel. Muli niyo po akong makakasama upang magbigay buhay sa kwentong ito. Pero bago po tayo mag-umpisa, binabati ko po muna ang lahat ng aming masugid na tagapakinig sa programang ito. Hello po kay Ma'am Ems Macandog, kay Ma'am Nancy Pedroso, kay Ma'am Divina Opiala na nasa Kuwait, kay Ma'am Algie Rose Roquero, listening from Riyadh. At kay Ma'am Eileen Licardo, watching in Saudi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Miss Kay, hindi ko alam kung saan ako unang nagkamali. Basta ang alam ko, may mga desisyong ginawa ako na ngayon ko lang tunay na nauunawaan ang bigat at kapalit. Isang pagkakamaling hindi ko inakala na hantong sa ganito. Isang sitwasyon na sumira ng tiwala at nagdulot ng sakit sa taong buong puso akong pinagkatiwalaan. At hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang bigat ng lahat ng nangyari. Magandang araw po sa inyo, Miss Kay, pati na rin po sa inyong mga tagapakinig. Matagal na po akong nakikinig sa mga confession stories dito sa channel ninyo. At matagal ko na rin pong gustong ibahagi ang sarili kong kwento. Ngunit palagi po akong pinipigilan ng hiya. Hindi ko po inakala na darating ako sa puntong ito ng aking buhay. Yung wala na akong ibang mapaglabasan ng bigat ng isip at damdamin ko. Na ako rin naman ang may gawa kung bakit ako ngayon nasa ganitong sitwasyon. Bago ko po simulan ang buong kwento ng buhay ko, nais ko munang magbigay ng kaunting background tungkol sa aking sarili. Itago mo na lang sana ako, Miss Kay, sa pangalang Mira. Taga Mindanao po ako at kasalukuyang college student at graduating ngayong taon. Masaya ang takbo ng buhay ko noon. Simple lang at nakatuon sa pangarap na makapagtapos ako ng pag-aaral. Gusto ko lang ng maayos na kinabukasan, lalo na't alam kong malaki ang inaasahan sa akin ng pamilya ko. Kaya pinilit kong maging maayos sa lahat ng desisyon ko. Umiwas sa gulo at mag-focus sa pag-aaral. Pero gaya ng ibang tao, Miss Kay, hindi rin pala ako perpekto. Minsan lang akong nagkamali ng desisyon sa buhay ko. Pero grabe. Isang desisyong akala ko noon ay maliit lang at kayang baliwalain. Akala ko kaya ko itong kontrolin at mapigilan kung sakaling may komplikasyon. Pero hindi ko inakala na ang simpleng pagkakamaling iyon ay unti-unting lalaki at mag-iiwan ng napakalalim na lamat sa buhay ko. Mga lamat na hindi lang sa isip ko mararamdaman, kundi pati sa puso ko. Mga bagay na hanggang ngayon ay daladala ko pa rin at pilit kong hinaharap sa araw-araw. Dahil ako ay naging kabit ng amo kong lalaki, Miss Kay. Hirap po kami sa buhay. Ang tatay ko ay isang mangingisda. Ang nanay ko ay isang labandera sa amin. Simula high school pa lang ay working student na ako dahil mataas ang pangarap ko sa buhay. Panganay pala ako, Miss Kay, sa aming 6 na magkakapatid. Halos hindi ako mapaaral ng mga magulang ko. Kaya ako mismo ang naghanap ng paraan para makapag-aral po ako. Sa awa ng Diyos, nakapagtapos ako ng high school sa pamamagitan ng aking pagsisikap. Consistent honor student ako.
dahil matalino po ako. Madiskarte din ako sa buhay. Nagsa-sideline pa ako minsan sa pagiging online seller para kumita ng extra na pera. Pero kahit mahirap kami, hindi po ako salat sa mga mamahaling gamit dahil nabibili ko ito gamit ang mga perang pinaghihirapan ko. Mula sa cellphone, makeup, bags, sapatos. Pero isang pangyayari ang magbibigay dagok sa buhay ko, Miss K. Namatay po si Itay last year sa aksidente sa laot. Inabutan siya ng malakas na bagyo sa laot na siyang kumitil ng buhay niya. Kaya ako, na panganay, ang labis na naapektuhan sa pangyayaring iyon. Mula noon, lahat ng perang kinikita ko sa mga sidelines ko, sa trabaho ko, ay binibigay ko na sa mga kapatid ko para sa pang-araw-araw na pangangailangan nila. Lalo na at nasa high school na rin ang dalawa kong kapatid. Dito na magsisimula ang pagkakamaling hindi ko inaasahang gagawin ko, Miss K. Nasabi ko po kanina sa inyo na isa akong working student. Isang retired na guro ang aking pinagsisilbihan kasama ang kaniyang asawa. Si Madam Fidela ay 62 years old na po, habang si Sir naman ay 55 years old at isang engineer. Opo, mas matanda ang amo kong babae. May dalawa rin silang anak pero pareho nang may sarili ng buhay at hindi na nakatira sa kanila. Ang isa ay nasa abroad dahil sa trabaho, habang ang isa naman ay nasa malayong lugar din at abala sa sariling pamilya at responsibilidad. Kaya naman minsanan lang sila kung makadalaw sa kanilang mga magulang. Sobrang bait ng mag-asawa sa akin, lalo na si Ma'am Fidela, na tinuturing na rin akong parang tunay na anak. Mira, allowance mo ito ngayong linggo. Hindi pwedeng wala kang allowance sa school kaya itago mo na yan para sa sarili mo. Ani ni Ma'am Fidela sa akin. Salamat po, ma'am. Wala na kasi talaga akong pera eh. Binigay ko kina mama yung kita ko sa online selling. Malungkot na saad ko. Alam ko, napakabuti mong bata. Kaya ipagpatuloy mo lang yan ha. Tsaka magtatapos ka talaga ng pag-aaral mo. Lalo na at narito ka sa akin. Tutulungan naman kita hanggang sa makapagtapos ka. Salamat po talaga, Ma'am Fidela. Ang laki-laki na po ng utang na loob ko sa inyo ni Sir. Tanging naisagot ko na lang sa kabutihan niya. Oh, sumabay ka na kay Sir Anton mo. Papunta yun sa site nila. Sinabihan ko na yung idaan ka sa school para hindi mo na kailangang mamasahe. Pahabol pa sa akin ni Madam Fidela. Paglabas ko ng bahay, naroon na ang sasakyan ni Sir Anton at naghihintay sa akin. Magandang umaga po, Sir Anton. Pagbati ko sa amo kong lalaki. Si Sir Anton nga pala, Miss K, ay gwapo, matikas, kahit na may edad na. 55 years old na si Sir, pero mukha lang itong nasa 40s. Ni wala ka pang makikitang puting buhok dito. At sa totoo lang po, kahit matagal na ako sa kanila, hindi ko pa rin maiwasang humanga kay Sir. Lalo na at mabait din ito sa akin. Mula nung araw na iyon, lagi na akong hinahatid ni Sir papunta sa school. Sa una, normal lang sa akin ang lahat. Parang simpleng tulong lang ng amo sa kanilang empleyado. Pero habang lumilipas ang mga araw, napapansin ko na may mga tingin siya na hindi ko maipaliwanag. Mabigat, may mga pinapahiwatig at minsan parang mas personal pa. Hindi rin naman sa pagmamayabang. Alam ko po sa sarili ko na may itsura ako. Maayos at maganda po ang hubog ng katawan ko, kaya may confidence ako. Pero kahit ganoon, hindi ako sanay sa ganung klase ng atensyon, lalo na't kung galing pa ito sa amo kong lalaki.
Ang bango naman ng dalagang katabi ko. Minsan ay bigla niyang sabi isang umaga habang nasa biyahe kami. Napangiti ako ng bahagya pero sa loob ko ay nakaramdam ako ng kaba kaysa sa saya. Salamat po sir. Sagot ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Napilit pinapakalma ang sarili. Maya-maya, muli siyang nagsalita. Mira, may boyfriend ka na ba, iha? Ho? Naku, wala po sir. Mabilis kong sagot. Focus po ako sa pag-aaral ko. Gusto ko bang makapagtapos ng maayos? Nang walang sabit sa buhay, tsaka umaasa po sa akin ang magulang ko. At ayoko pong mapahiya kayo ni ma'am dahil sa binigay niyong pagtitiwala sa akin. Tumango siya habang nakatingin sa daan. Mabuti yan. Akala ko doon na matatapos yung usapan. Pero hindi pa pala. Pero sa ganda mong yan, wala bang manliligaw o nanliligaw sa'yo? Tanong niya ulit na mas mababa ang boses kaysa kanina. Meron naman po sir. Pero hindi ko po sinasagot eh. Mas priority ko po talaga ang pag-aaral. Sandaling natahimik sa loob ng sasakyan. Ramdam ko ang bigat ng katahimikan na iyon. Hanggang sa bigla siyang huminto sa gilid ng kalsada. Medyo nagtaka pa ako noon. Sir, bakit po? Hindi ko natapos ang sasabihin ko nung humarap siya sa akin. Hawak niya ang manibela kanina pero ngayon ay nakatingin siya sa akin ng direkta at seryoso ang muka. Mira, sabi niya, mabagal at mabigat ang tono. Matagal na kitang gustong kausapin. Kinabahan ako. Po? Huminga siya ng malalim. Sa totoo lang, may nararamdaman ako sa'yo at hindi ko na yun kayang itago pa. Gusto kita. Parang bumigat ang dibdib ko sa narinig ko. Hindi ako nakapagsalita agad. Pakiramdam ko ay biglang naging maliit ang loob ng sasakyan. Sir, amo ko po kayo. Mahina akong sabi. Pilit pinapakalma ang sarili. Nirerespeto ko po kayo. Lalong-lalo na si Ma'am Fidela. Tumango siya, pero hindi agad sumagot. Sandaling katahimikan muli ang namayani sa amin. Alam ko, sagot niya sa wakas. Kaya matagal ko rin tong pinipigilan. Umiling ako ng bahagya. Hindi ko alam ang gagawin. Sir, pakiusap naman ho. Huwag na lang po nating pag-usapan to. Ramdam ko ang kaba ko sa bawat segundo. Dahan-dahan kong inabot ang door handle. Handa nang bumaba kung kinakailangan. Pero bigla niya akong hinila. At bigla niya akong hinagkan sa labi ko. Napapikit ako nun, Miss Kay. Dahil yun pa lamang ang unang halik na naranasan ko sa buong buhay ko. At nung maghiwalay ang labi namin, ay mas nagulat pa ako sa mga sinabi niya. Simula ngayon ay girlfriend na kita. Okay, Mira? Huwag kang mahiya sa akin na humingi ng kahit ano. Lalo na kung pera at kung may kakailanganin ka sa eskwelahan mo. Pero sir, paano po si Ma'am Fidela? Mali itong ginagawa mo. Gusto kita. Kaya kitang bigyan ng magandang buhay. Walang masama doon. Hindi naman tayo mahuhuli ng Ma'am Fidela mo dahil itatago naman natin ang magiging relasyon nating to. Pero natatakot ho ako. Huwag kang matakot, Mira. Narito naman ako at nakahanda akong ipagtanggol ka sa Ma'am Fidela mo. Napakabilis ng mga pangyayaring yun sa buhay ko, Miss Kay. Bigla, nagising ako na naging extra kabit ako kahit ayaw ng kalooban ko. Pero hindi ko naman tinanggihan. Aaminin ko, noong una po ay nasilaw talaga ako sa binibigay sa aking pera ni Sir. Pero wala namang nangyayari sa amin noon. Hanggang halik lang, yakap, at laging nasa kotse lang kami. Muli,
Nabibili ko na noon ang mga luho ko sa school dahil kay Sir. Magandang damit, make-up, bag at sapatos. Dahil yon sa perang binibigay ni Sir Anton sa akin. Sa tinagal-tagal ay para bang nakasanayan ko na ang kalokohang to, na kahit alam kong mali ay pinagpatuloy ko na. Isang araw, nagpaalam ako kay Ma'am Fidela. Nauuwi muna ako ng bahay namin para madalaw si inay at ang mga kapatid ko. Medyo malayo kasi ang aming probinsya mula sa pinapasukan kong eskwelahan, kaya bihira lang din akong makauwi. Normal lang sanang araw na iyon. Akala ko tahimik at mabilis lang na biyahe pa uwi. Pero hindi. Hindi ko inaasahan nung biglang tumunog ang phone ko. "Nasaan ka?" Tanong niya sa kabilang linya. "Sir, nandito na po ako sa terminal. Pauwi po sana ako eh." Sagot ko habang kinakabahan. "Lumabas ka muna sandali. May mahalaga akong sasabihin sa'yo." "Nandito ako sa labas. Puntahan mo ako." Hindi ko alam kung bakit, pero may bigat agad sa tono niya. Para siyang may seryosong sasabihin. Lumabas ako at dahan-dahang lumapit sa sasakyan niya. Pagkasakay ko, agad niyang pinaandar yon. "Sir, saan po tayo pupunta?" Mahinang tanong ko habang unti-unting kinakabahan. Hindi siya agad sumagot. Hanggang sa tumigil kami sa isang tahimik at hindi pamilyar na lugar. Isang maliit na hotel. Parang biglang bumigat ang dibdib ko. "Sir, anong gagawin natin dito?" Kinakabahan kong tanong habang hindi na mapakali. Huminga siya ng malalim bago ako tiningnan. "Mira, hindi na ako makapaghintay pa ng ilang buwan." Mahina niyang sabi. Natigilan ako. "Sir, alam mo na kung ano yung nararamdaman ko sa'yo." Dugtong niya. Mas seryoso na ngayon ang boses. "Papayag ka ba?" Hindi agad ako nakasagot. Para akong naipit sa pagitan ng takot at pagkalito. Gusto ko nung tumanggi. Gusto kong umalis. Pero sa bawat sandali na nakatitig ako sa kanya, parang nawawala ang lakas ko para magsalita. "Sir, natatakot ho ako." Mahina akong sabi, na halos pabulong. Sandaling katahimikan ng mga sumunod, pero imbis na lumayo, lalo siyang lumapit. "Huwag kang matakot, Mira. Kasama mo ko." Pinipilit kong intindihin ang bawat sinasabi niya, habang unti-unting lumalabo ang pag-iisip ko sa takot at magulong damdamin. Sa loob ko, maraming tanong ang nagsisiksikan. Paano kung malaman to ni Mama? Paano kung malaman ng mga anak nila? Paano naman ako? Saan ako pupulutin pagkatapos nito? Pero nung mga oras na yon, parang lahat ng iniisip ko ay unti-unting natatabunan ng takot at pagkalito. Hindi ko na alam kung ano ba ang tama at mali. Hanggang sa pumasok kami sa lugar na iyon. At hindi ko na alam kung ano bang nangyari. Ang natatandaan ko na lang, nakuha ni Sir ang lahat sa akin. Inangkin niya ako. At ako, kusang nagpaubaya. Tahimik kaming bumalik sa sasakyan pagkatapos. Hindi na namin pinag-usapan ng maayos ang nangyari. Pero bago ako bumaba, may binigay siyang sobre sa kamay ko. "Gamitin mo yan, Mira. Kailangan mo ng pera, hindi ba? Dahil uuwi ka sa inyo." Mahinang sabi niya. Natigilan ako nang makita ko ang laman. Medyo malaking halaga yun at hindi ko yun inaasahan. "Pero sir, sobrang laki po nito." Nanginginig kong sabi. "Deserve mo yan, Iha." Sagot niya sabay ngiti. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Tahimik niya akong hinatid pabalik sa terminal. Buong biyahe wala kaming imikan. Para bang napakabigat ng hangin sa loob ng sasakyan. Pagkababa ko, hindi agad ako kumilos. Nakatayo lang ako, hawak ang sobre. Habang unti-unting gumugulo ang lahat sa isip ko. Sa araw na iyon, may isang bagay na nagbago. Hindi lang sa relasyon namin, kundi pati sa sarili kong pananaw.
Sa mga desisyong akala ko noon ay kaya kong kontrolin. Pero ako pala ang kinokontrol. Nakarating ako sa bahay namin noon, Miss Kay, nalatang-lata ang katawan sa pagod. Nagulat pa si inay matapos ko siyang abutan ng 5,000 pesos. Tapatin mo nga ako, Mira. Saan ba galing ang perang binibigay mo sa amin? Noong nakaraang linggo ay pinadalhan mo rin kami ng 2,000. Pangungumpronta sa akin ni inay. Nay, galing nga yan sa online selling ko. Malaki-laki kasi yung kinikita ko dun eh. Tsaka wala naman akong gastusin kina Ma'am Fidel at Sir Anton. Libre naman ako dun sa bahay nila. Kaya binibigay ko sa inyo ang pera ko. Kinakabahan kong sagot kay inay. Mira, masaya akong nakikitang tinutulungan mo ko sa mga kapatid mo. Pero tandaan mo lagi, anak. Nabahala na kung wala tayong pera. Ang mahalaga ay ang dignidad na mayroon tayo. Naiintindihan mo ba ako? Wag na wag kang gumawa ng mga bagay na hindi makakabuti sa'yo, anak. Para lang sa pera at luho. Hindi mabuti yun. Nay, ano bang pinagsasabi mo dyan? Kinakabahan talaga ako sa mga sinasabi sa akin ni inay. Na tila ba may alam siya sa ginagawa kong kalokohan. Pero hindi talaga ako umamin, Miss Kay. Ang hirap kasing bumitaw kay Sir Anton. Lalo na ngayon, may nangyari sa amin. At siya ang unang lalaki sa buhay ko. Sa araw ng Sabado at Linggo, narito ako sa bahay at halos nakaharap lamang ako sa cellphone ko. Chat kasi ng chat sa akin si Sir Anton. Minsan, nagvi-video call pa siya. Kaya kapag tumatawag siya, pumapasok ako sa loob ng kwarto ko. At siya rin ang nagsuggest para hindi kami mahuli ni Ma'am Fidela. Gumagamit ako ng fake account, fake na pangalan, fake na identity. Hapon ng Linggo, bago ko umalis, ay nagulat ako sa sinabi ni inay sa akin. Mira anak, itigil mo yung kalokohan mo. Mali ang ginagawa mo anak. Alam mong napakabuti ng amo mong babae. Hindi ka ba nakukonsensya na nakikipagrelasyon ka sa asawa niya? Inay, wala naman po kaming. Hindi ko na naituloy ang sinasabi ko matapos akong tapunan ng masamang tingin ni inay. Anak kita, Mira. Kaya kilalang kilala kita mula ulo hanggang paa mo. At hindi mabuti ang ginagawa mo anak. Nilalandi mo ang amo mong lalaki. Paano mo ba yung nagawa ha? Tinuruan ba kita ng ganyan? Umalis ako ng bahay sa araw na yun, Miss Kay, na balisa. Pero nagulat ako sa pagdating ko sa lungsod. Nandoon si Sir Anton para sunduin ako. Pero nangako ako kay inay na ititigil ko ng kahibangan kong to ang pakikipagrelasyon ko sa amo ko. Sinabi pa niya sa akin na lumipat na lang daw ako sa ibang amo para makaiwas ako kay Sir Anton. Pero hindi ko maintindihan ang sarili ko. Kahit alam kong mali, kahit alam kong may dapat akong iwasan, hindi ko magawang umiwas kay Sir Anton. Hindi ko rin magawang tuluyang lumayo sa kanila ni Ma'am Fidela. Oo, parang nawawala na ako sa tamang pag-iisip minsan. Pero may parte sa akin na hindi ko maipaliwanag kung bakit sa tuwing magkasama kami ni Sir Anton, pakiramdam ko masaya ko. Pakiramdam ko napakahalaga ko na may nakakakita sa akin bilang isang babae. May mga pagkakataon na sobrang pag-aalaga niya sa akin. Sa mga simpleng kilos niya, ang pag-aasikaso niya, ang pagprotekta, ang pagbibigay ng atensyon. Parang doon ko hinahanap ang isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman sa buhay ko. Kaya kahit alam kong mali, kahit pa ulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na dapat akong lumayo, hindi ko pa rin magawa. Sa halip na umuwi kami nung araw na iyon, dumaan muna kami sa isang lugar. Hindi ko alam kung bakit doon kami humantong ulit. Basta ang alam ko lang, muli ko siyang pinagbigyan. Habang nasa loob kami, mas lalong gumugulo ang isip ko. Ang daming tanong sa isip ko na hindi ko masagot. Kung bakit ganito,
Bakit parang habang tumatagal, mas kumakapit ako sa sitwasyong alam kong mali? Bakit hindi ko siya matanggihan ng buo? Akala ko ba matalino ka, Mira? Anong nangyayari sa'yo? Bulong ng isip ko. May bahagi naman ng puso ko, Miss Kay, na natatakot. Pero may bahagi rin na unti-unti nang nasasanay. At iyon ang mas kinakatakutan ko. Pagkalabas ulit namin ng hotel, ganun ulit, tahimik kaming dalawa. Pero alam ko, may nabago na sa loob ko. Sa pagtingin ko sa kanya at sa pagtingin ko sa sarili ko. 2 beses ko nang sinuko ang sarili ko sa kanya. At mula noon, doon na ako nahirapang bumitaw dahil nalilito na ako sa damdamin ko. At kahit alam kong may mga taong masasaktan, pinagpatuloy ko ito. Alam kong si Ma'am Fidela ang unang maapektuhan kung sakali mang mabunyag ang lahat. Pero sa kabila ng lahat ng alam ko, hindi ko pa rin kayang itulak ang sarili ko palayo. Dahil sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng pagpili kung susundin ko ba ang tama o ang damdamin kong hindi ko maintindihan. At doon ako lalong nalilito dahil sa kabila ng lahat ng takot at konsensya, may bahagi pa rin na masaya ko sa ginagawa ko. Mahal na mahal kita, Mira. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Ito ang mga katagang laging sinasabi ni Sir Anton sa akin kapag nasa iisang kwarto kaming dalawa. Mga katagang pinaniniwalaan ko at kinakapitan ko sa katangahan ko. Matapos yung nangyari sa amin sa hotel na yon, Miss Kay, dumating kami sa bahay nila. Sinalubong pa nga ako noon ni Ma'am Fidela na masaya at inabot ko naman kay Ma'am ang preskong gulay na galing sa garden ni Inay na padala niya para kay Ma'am Fidela. Pero napapansin ko kaagad ang lamig ng tingin ng mag-asawang Anton at Fidela. Parang may kakaiba ngayon sa kanila. Hanggang sa isang araw nga, takot na takot ako nung marinig ko ang pag-aaway ng mag-asawa. Alam na pala ni Ma'am Fidela na may kabit si Sir Anton. Pero ang hindi alam ni Ma'am Fidela, ako ang kabit ng asawa niya. Na ako ang babaeng pinag-aawayan nila. Na ang hinahanap niyang babae ay nasa bahay lamang niya. Kung kailan ka tumanda, Anton. Tsaka ka pa nagloko. Hindi ka na nahiya. Ang mga anak mo malalaki na. Ngayon pong pagagawin yan. Pasigaw na wika ni Ma'am Fidela na umiiyak at nasasaktan. Fidela naman, hayaan mo na lang ako. Hindi naman kita iiwan. Tsaka pampalipas oras ko lang naman ang babaeng yun. Hindi ko naman seseryosohin. Siyempre mas mahalaga pa rin naman ang pamilya natin kaysa sa relasyon na yun. Galit na pinagbababato ni Ma'am Fidela si Sir Anton. Hanggang sa inatake ito ng alta presyon at dinala namin sa ospital. Hindi ko alam na aabot sa ganito ang kataksilang pinaggagawa ko. Takot na takot ako noon sa maaaring mangyari kay Ma'am Fidela. Na-stroke, Miss Kay, si Ma'am Fidela sa mga sumunod na pangyayari. Halos gumuho ang mundo ko nang malaman ko iyon. Simula noon, ako ang nag-aalaga sa kanya araw-araw. Mahal ko rin si Ma'am. Sa lahat ng kabaitang pinakita niya sa akin, para ko na siyang tunay na pamilya. Kaya kahit naging bugnutin siya dahil sa kanyang kondisyon, kahit madalas siyang mainis at mapagod sa sitwasyon niya, buong puso ko pa rin siyang inaalagaan at pinagsisilbihan. Hindi man siya ganap na nakakapagsalita, pero malinaw pa rin ang isip niya. Ang kalahati ng katawan niya ay paralyzed. Araw-araw ay nakikita ko ang hirap niya. Doon ko mas lalo pang naramdaman ang bigat ng lahat ng nangyari. Isang araw, nagulat ako nung ipakita niya sa akin ang isang convo sa cellphone. Mga mensaheng nabuksan niya mula sa cellphone ni Sir Anton. Pero ang hindi niya alam, ang mga mensaheng iyon ay konektado sa akin. Natigilan ako. Para akong sinaksak ng konsensya ng mga sandaling iyon.
Hindi ko alam kung paano ko itatago ang reaksyon ko. Anak, tingnan mo to. Sabi niya sa akin noon sa napakahinang boses. Kahit pilit kong ikalma ang sarili ko, ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ko habang tinitingnan ang screen. Alam ko ang laman ng mga mensaheng yun. Alam ko kung paano nagsimula ang lahat at kung gaano kalalim ang pinasok kong sitwasyon. Pero si Ma'am Fidela, wala siyang alam. Ang akala niya, may ibang babae sa buhay ni Sir Anton. Isang babaeng hindi niya kilala. Pero ang masakit, ako pala yun. Ako ang nasa gitna ng lahat ng ito. Sa mga sandaling iyon, hindi ko maikaila ang bigat ng konsensya ko. Para akong pinupunit sa loob. Pakiramdam ko ako ang dahilan ng sakit na nararanasan niya ngayon. Araw-araw, habang inaalagaan ko siya, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng ginawa ko. Habang pinupunasan ko siya, pinapakain at tinutulungan sa mga simpleng bagay. Bawat pagkilos ko ay may kasamang bigat ng pag-iisip. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, maraming gabi pa rin na pinupuntahan ako ni Sir Anton sa silid ko. At doon ay may nangyayari sa aming dalawa. At sa mga ganong sandali, lalo kong naguguluhan. May bahagi ng isip ko na nagsasabing, tumigil na ako, umalis na ako, tapusin ko ng lahat bago pa lumala ang pinsala. Pero may isa ring bahagi na hindi ko naman maintindihan. Isang bahagi na nananatiling nakapikit, nakakapit, kahit alam kong mali. Lalo na tuwing mag-isa ako sa gabi. Habang tulog si Ma'am Fidela sa kabilang kwarto, doon ko mas nararamdaman ang lahat. Sa paglipas ng mga araw, napapansin kong mas lalo yatang nangihina ang katawan ni Ma'am Fidela. Natatakot akong ako ang magiging dahilan ng kamatayan niya. Natatakot akong malaman ng mga anak nila na ako ang kabit ng kanilang ama. Baka kung anong magawa nila sa akin. Pero sa tuwing gagawa kami ng kalokohan ni Sir, nawawala naman ang agam-agam ko. Sa halip, parang naging exciting pa nga ang ginagawa naming pagtatago. Na kahit ilang beses na akong napagalitan ni Inay sa tuwing tatawag siya sa akin, sa tuwing kachat ko siya, ay wala pa rin nangyayari. At mas napapansin ko, mas lalo kong nagiging attached ngayon sa amo kong lalaki. Pakiramdam ko ay nahuhulog na ako kay Sir Anton nang hindi ko napapansin. Nakaka-excite, Miss Kay, sa tuwing sinusundo niya ako sa school, kinahatiran ng pagkain. Alam kong masama ang tingin yung lahat sa akin. Pero sa totoo lang, napamahal na sa akin si Sir Anton. Kahit na napakalayo ng agwat ng edad naming dalawa. Sa kama at pag-ibig na pinagsasaluhan namin, sa kaligayahan ay patas naman kami. Hindi ko naman siguro kasalanang mahulog kay Sir Anton. Sadyang mapaglaro lamang ang oras at panahon na huli kaming pinagtagpo ng palad. Hanggang ngayon ay taus-puso ko pa rin inaalagaan si Ma'am Fidela na para kong tunay na ina. Hindi ko siya iniiwan o mas tamang sabihin, hindi ko siya maiwan dahil sa asawa niyang si Sir Anton. Pasensya na po kayo sa akin, Miss Kay, pero wala po akong magawa sa ngayon. Naging alipin na ako sa pagmamahal ko sa matanda kong amo. Naging alipin ako sa luho at salapi. At mas tamang sabihing praktikal akong tao. Mas pinili ko ang kaligayahang maging kabit ni Sir Anton. Kahit na hindi naman lingid sa akin na nakakasakit na ako ng damdamin ng tao. Alam kong mali ito, pero sa pagkakamali kong ito ay dito ako naging masaya. Alam kong may naghihintay sa aking karma balang araw dahil sa ginagawa kong to. Pikit mata ko na lang tatanggapin ang karma ko bilang kabit. Pero sa ngayon, sobra talaga akong naguguluhan sa sarili ko, Miss Kay. Mukhang kailangan ko ng taong sasampal sa akin ngayon. Sana ay mabigyan niyo po ako ng gabay at payo. Hanggang dito na lang po ang confession ko at lubos na nagmamahal, Mira.